Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sabihin ko sana umaga eh. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon po kay Lucas, chapter 15, verse 1 hanggang verse 32. Medyo mahaba. 15? Luke chapter 15, verse 1, 32. Ayan. Talaga pong mababasa po natin ito at napakaganda po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Ganito po ang sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon po kay Luke chapter 15, verse 1 to 32. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan nga'y masayang niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsayaw kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, tumatalikod sa kanyang mga kasalanan kaysa 79 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salapi, pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay at hahanapin mabuti hanggang masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilang. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan. Hindi pa ba sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at pinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. Doon nilustay na sa lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak,
Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan ninyo ng singsing at panyapa. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa akin? Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong namustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinapatay pa ninyo ang pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling nasumpungan." Mga magulang, kapatid sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Pinupuri na namin sa Panginoon Jesus, dinadakilang ka namin, dinuluwalhati ka namin, pinaparangalan ka namin, sapagkat sa iyo ang aming buhay at ikaw ang aming buhay. Amen. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay makakaupo. Sabihin natin sa ating katabi, "Kapatid, kamusta ka na?" Ayan po, tatlong talinghaga po ang ginamit ng Panginoon para patungkulan ang mga taong makasalanan. Nakikita naman po natin sa verse 1 hanggang verse 3 kung sino po yung sinasabi niyang salapi, kung sino po yung sinasabi niyang tupa, at kung sino po yung sinasabi niyang alibugang anak. Minsan pa nga po mayroong sinasabi black sheep. At ako po isa po sa pinaka-black sheep sa aming pamilya at sa aming barangay dati doon sa Antipolo. Narinig niyo naman ni dati ng sharing, no? Yung una tayo nagkita sa lugar po ito, no? Ayun po yung buhay ko. At dito po mapapansin po natin kung bakit ginamit ng Panginoon yung talinghaga tungkol sa tupa, talinghaga tungkol sa salapi, talinghaga tungkol sa alibugang anak. Kaya sa oras kong ito, mga kapatid, pinaparating ng Panginoon na ang pagiging matuwid, pagiging mabuti, at pagiging magandang pamumuhay ay hindi doon nakabase ang Panginoon para ibigin ka ng malaki. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi dahil makasalanan tayo, hindi dahil sa mabuti tayo. Walang nagbabago sa pag-ibig ng Diyos tulad ng sinabi ko kanina sa ating pong panalangin. Mga kapatid, ibig ng pagsubok, trial, pangangailangan ng ating buhay, hindi pwedeng mayanig ang pag-ibig ng Panginoon. At ang kaharap po ng Panginoon dito, walang iba kundi yung sinasabi po ng verse 1 and 2, yung mga Pariseyo. Ang kaharap na dito mga Pariseyo at Iskriba, sabi ng verse 2, nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at mga Iskriba, ang sabi nila, "Anong taong ito? Nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Sino po yung mga makasalanan tinutukoy dito ng Panginoon? Yung mga publikano at mga
ang publikano po kasi, sila po yung tinatawag na tax collector. Yung mga makasalanan, sila po yung mga babaeng na tinatawag natin ngayon, mga hostess, mga prostitute, yan ganyan, no? Sila po yung mga makasalanan. Sila pa po yung mga makasalanan tinutukoy po ng Biblia. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga tao na nakikiapid. Yung mga tao na lumalabag sa loob ng Diyos. Sa Biblia, kasi ang nagsulat po nito mga Hudyo. Kapag sinabi pong mga makasalanan, unang-una sila po yung walang Diyos. Pangalawa, sila po yung lumalabag sa batas ng Diyos. At hindi, pag sinabing publikano, sila po yung mga tax collector. Bakit po sila mas makasalanan sa makasalanan? Kasi sila, naniningil sila ng buwis, dinadagdagan pa po nila yung kanilang paniningil ng buwis. Kaya yung mga tao po ay lalo pa pong naghihirap. At galit na galit sa kanila yung mga Hudyo, yung mga Israelita noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po bakit? Kasi pinapatungan nila yung pagkuha po ng tax o ng pagniningil po ng buwis. Kaya yung mga tao makasalanan, halimbawa ako makasalanan ako. May negosyo ako, pero yung negosyo mo that time ay puro illegal. Siyempre, makasalanan na ako niyan. Pero galit pa ako sa tax collector kasi mas makasalanan sa akin yun. Ipinakikita po ng Bible sa mga taong kaharap po ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga Pariseo at Scribe, na ang Diyos ay hindi po siya nakapix yung mata niya, hindi lamang nakatuon sa mga matutuwid na tao. Sapagat sinabi po ng kanyang ebanghelyo, hindi siya pumarito para sa mga taong banal. Pumarito ang Panginoong Jesucristo para sa mga taong makasalanan. Bakit po? Kasi pag banal na, mas madali na yan makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Marirealize nila kung sino sila eh. Pero yung mga makasalanan, kailangan mo pang ipasok. Kaya, ang ating pong pinag-usapan, ang pag-uusapan po natin, pinamagatan ko kung ang malaking puso ng Diyos. Sabi po ng verse po na ating pong binasa, verse 15, Luke chapter 15, verse 11 to 32. Makikita po natin yan dyan. Ano po? Malaki ang puso ng Diyos. Anong klaseng puso ang meron ng Diyos? No? Anong klaseng puso meron ng Diyos? Unang-una, ang puso ng Diyos kakaiba. Hindi siya katulad ng puso ni Brother Mike. Hindi siya katulad ng puso ni Santo Papa. Hindi siya katulad ng puso ng kardinal. Hindi siya katulad ng puso ng mga bishop, ng mga pare, ng mga pastor, ng mga ministro. Kasi yung mga yan, may mga emotion yan. Kasi human being pa rin sila. Pero ang Diyos, walang emotion po yan. Mga kapatid sa Panginoon, walang emotion katulad po ng tao yan. Kasi ang tao kapag gumana ang emotion, naaapektuhan talaga. Pero ang Diyos, kahit gaano karumi, kasalanan ng isang tao, hindi po yan naaapektuhan dahil sa pangako po niya. Mula nang nangako ang Diyos, yun ang kumontrol sa kanyang puso. Ano ba yung pangako ng Panginoon sa Old Testament, sa Genesis? Ang pangako po ng Diyos, mula ng kanyang patayin ang lahat ng taong nabubuhay dahil sa kasalanan ng panahon ni Noe. Ang tinira lang niya si Noe. Ang pangako ng Diyos, hindi niya muling gugunawin, papatayin ang tao sa pamamagitan ng tubig. Dahil naintindihan niya, ibang klase ang Diyos. Ang Diyos habang nagagalit, lalo lumalawak ang pagkakaintindi. Ang tao habang nagagalit, umuunti yung pasensya. Kaya tulad ng sinabi ko kaganina, ang Diyos, ang puso niya, walang katulad. Even ang mga matataas sa posisyon sa church, hindi nila pwedeng tularan ang puso ng Diyos. Even a pope, even a bishop, even a cardinal, even a pastor, even a minister, hindi nila pwedeng pantayan ang puso ng Diyos
Dahil may kumokontrol sa puso ng Diyos at walang iba yung kanyang pag-ibig at mga pangako. Anong klase ang kanyang puso, mga kapatid ko? Unang-una, walang katulad yung kanyang puso. Anong klaseng puso meron ang Diyos? Malaking puso ang Diyos para sa mga nawawala. Diba? Lahat tayo dito nawala eh. Lahat tayo dito naligaw. Sabi na dyan, chapter 8, verse 44. Ang anak ng Diablo ay sinungaling, sapagkat ang Diablo sinungaling na sa simula pa. Wala naman dito, parang hindi nag-umpisa, nagsinungaling dito. Lahat tayo dito naging sinungaling. Tinanong ka dati ng nanay mo, may nanliligaw na ba sa'yo? Sabi mo, wala. Yung pala 3 na. Di ba? Sinabi ng nanay ko dati. O saan ka nang galing sa mga barkada? Hindi. Hindi ako galing sa mga barkada. Ang sipag ko mag-aral. Pero puro barkada pala ginawa ko. Kaya, wala pong taong hindi po nawala. Ibig sabihin ng nawala, spiritually, walang taong hindi nagkasala. Pinakita ni Jesus ang kahalagahan na matagpuan ang dalawang bagay na nawala, tupa at pilak, na kapag natagpuan, masaya ang may-ari nito. Gayon din ang Ama, grabe ang katuwaan nang makita ang anak na nagbabalik. Ganyan ang puso ng Diyos sa atin. Masaya siya na masumpungan niya tayo. Di ba? Minsan yung tatay, pinalayas yung anak nung bumalik, nandun pa rin yung kanyang galit, yung kanyang inis. Sinasabi sa asa, ayaw mo pumasok yan, bakit mo sasalubungin yan? Makita niya yung kanyang pagkakamali. Pero ang Diyos, nang tayo'y mawala, dahil sa ating mga kasalanan, ibig sabihin na palayo tayo sa Kanya, parang pinak, parang tupa, parang kalimugang anak na pinakikita yung view ng mga talinghagang ginamit ng Panginoon. Pero sa kabila niyan, nang sila'y nagsibalik, sinalubong sila, at ang sabi ng Ebanghelyo, malaki ang kagalakan sa langit. Kaya nga sa tuwing tayo ay bago sa gawain ng Panginoon, pag wine-welcome tayo, di ba? Ano po sinasabi ng nagwe-welcome pag nananalangin? Malaking kagalakan, natutuwa ang Diyos dahil may nagbalik na kaluluwa. At tayo ay ganon yung ating naranasan. Ang tanong, gusto niyo bang maranasan ng iba rin yun? Taas ang kamay na nagsasabi gustong maranasan ng iba yun. Ayan. Kung gusto niyong maranasan ng iba yung naranasan niyo, ano yung dapat niyong gawin? Mag-LPG kayo. Kasi bakit? Ang pag-LPG, paghahanap ng mga nawawala. Babahay-bahay kayo dyan, iaalok ninyo, makikiusap kayo sa mga kakilala nyo, pwede ba tayo mag-pray, pwede ba tayo manalangin, pwede ba kami dumalaw dito. Yung ginagawa ng mga born again ay dapat din natin gawin kasi baka maunahan pa tayo nila na akayin ang kapwa nating Katoliko. Kaya mas marami na nakakay sa mga born again, sa ibang mga church kasi mas masipag sila kaysa sa atin eh. Yun yung katotohanan eh. Pero sa kabila niyan, merong ginamit ang Diyos sa atin para tayo nandito ngayon. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, napakalaki ng puso ng Panginoon para sa mga taong nawawala. Ngayon, para maintindihan mo yun, kailangan mong ipagamit ang puso mo sa Panginoon. Kailangan natin ipagamit ang ating pong pagkatao sa Diyos para po tayo maghanap ng mga nawawala. Hanapin po natin yung mga nawawala nating kapatiran sa ating simbahan. Nang sa ganon, maramdaman mo na ang puso ng Diyos ay walang tinitingnan, walang pinipili, hindi lang si kumari ang pupuntahan ko, hindi lang si kumpare, hindi lang yung kakilala ko, pupuntahan ko sila kasi ang Diyos ay nasa aking puso. Purihin ng Panginoon. Pangalawa, anong klaseng
malaking puso meron ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay malaking puso para sa pagpapatawad. Di ba nasabi ko kanina, yung mga magulang, kapag pinapalayas sa kanilang mga ama, ay mga anak, pumuputi na yung pinalayas nila, hindi pa puti yung buhok. Puti na yung buhok, nang bumalik, may sama pa rin ng loob ang mga magulang. Kaya kung meron mang magulang dito ngayon na may sama ka ng loob sa anak mo kasi hindi nagbibigay sa'yo, Diyos ko, mga bagay po. Sabihin mo na lang ng Lord, patawad ko. Kasi hindi mo nga ako katulad. Pag Lord, patawad ko, gano'n na lang. Sabihin mo kay Lord kasi, hindi mo ako katulad. Sabi ng Bible, Bilang chapter 23, verse 19, ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Kaya ibang klase yung puso ng Panginoon. Pag makasalanan ka, mas malaki pa yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano, hindi ko naman sinasabi na magkasala para lalong lumaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi. Tama na yun. Kasi tinutumpasan lang ng Lord yung laki. Kung malaki ang kasalanan mo para maintindihan kanya at para maintindihan mo siya na siya yung Diyos ng pag-ibig, kailangan niyo masigitan pa yung kasalanan mo. Kaya kung gano'n ang Diyos, hindi siya tulad ng tao, mga kapatid sa Panginoon, handa niyang kalimutan kung ano man yung kasalanan natin na nagawa. Kaya kung ano man yung kasalanan ninyo na nagawa sa Panginoon, never nilang alalahanin yun. Kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. Verse 11 to 24, mga kapatid sa Panginoon, yung ating binasa, ito po yung tungkol sa alibugang anak. Napansin po natin dyan, no? Nagkasala yung anak, binenta yung mana niya, ninustay sa mga babae. At syempre, pag may babae, kahit pa naman dati meron ng wine. Ano? Pag may babae, meron alak. Mga kapatid sa Panginoon, baka nga meron pang sugal, di lang natin alam kung anong klaseng sugal yung ginagawa nila dati, baka piti ka ng ilong. Yung unang dumugong ilong, yun yung talo. Ano? Mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng gano'n ang kanyang ginawa, sinayang niya yung biyaya ng kanyang ama. At tignan nyo, tinanggalan siya ng singsing, tinanggalan siya ng panyapa. Yun, baka nga pati yung singsing niya, na dala-dala niya, na isugal na ipambabae na rin niya. Yung sandalyas niya, nabenta na rin niya. Kasi sabi ng larawan doon, namasukan siya bilang isang tagapag-alaga ng hayop. Di ba? Tagapag-alaga ng baboy na hayop. Hayop na baboy, yung kanyang inalagaan. Mapapansin po natin mga kapatid sa Panginoon na gano'n na siya kaduka. At sinasabi pa doon, kahit yung pagkain ng baboy ay kakainin niya, mabuhay lang siya dahil wala nang halos magbigay sa kanya ng makakain. Pero sa kabila ng gano'ng kanyang sitwasyon, pinahintulutan ng Diyos. Sa talinghaga, pinahintulutan mangyari yun. Kung i-apply natin sa buhay natin, minsan pinahintulutan talaga ng Diyos na mangyari yung mga bagay na hindi natin inaasahan na magtutulot na parang nahihirapan tayo. Pero paraan po ng Diyos yun, para po tayo makapag-isip-isip tulad ng lalaking naglustay ng pamana ng kanyang ama. Sabi niya, nang mapag-isip-isip ng lalaki ang kanyang ginawa sa kanyang ama, sinabi niya, babalik ako at sasabihin ko sa kanyang ama, nagkasala ako sa iyo at sa Diyos, hindi na ako karapat-dapat. At yun yung kanyang inisip, pinlano niya yun, and then sinamahan niya ng gawa. Nang sinamahan po niya ng gawa, umuwi siya sa kanilang bahay, malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama at sinalubong. O talaga, hindi ka tulad ng, hindi talaga, yung Diyos talaga, hindi ka tulad ng tao. Ano? Minsan kahit yung mga namumuno sa loob ng church, mas malapit pa sa Diyos . Di ba?
kasing roles ang church. Eh, dapat lang naman, no? Ang ibig sabihin, minsan ang mga ruler sa loob ng church, mas malulupit pa minsan. Ayaw mo na kita makita dito. Doon ka lang muna sa ibang paris. Minsan, habang nag-preach, habang nag-share, tinitira pa minsan yung mga tupa. Pero ang Diyos ay hindi namin katulad. Hindi katulad ng tao. Ang Diyos, kahit na nasaktan siya, kusa niyang tinakbo, kusa niya tayong nilapitan sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Pilipos chapter 2, verse 6, na bagamat sa Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kamatay ng Diyos, siya ay naging alipin natin nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sa ganoong paraan, tayo niyakap ng Diyos. Parang alipugang anak ng talinghaga, pabalik pa lang yung lalaki na kanyang anak na lumusay ng kanyang kayamanan, patakbo niya ng nilapitan at niyakap. Ano po ang sabi? Bilis, kunin niyo, bigyan niyo siya ng panyapak, bigyan niyo siya ng singsing, at bigyan niyo siya ng damit. Yung mga binigay sa kanya, yan ay tanda na binabalik sa kanya ang authority sa loob ng bahay ng kanyang ama. Kasi yung salansan ng talinghaga ay pagpapakita na mahal ka ang isang pamilyang ito. Sa mga old tradition, kung babalikan ninyo mga BC, ganyan, after AD, mga kapatid sa Panginoon, after death of Christ or before Christ, at ang palatandaan nila, lalo na pagka mga mahalika yung mga pamilya, palatandaan nila singsing, sandalias, tsaka balaban. Doon pa lang kasi mas angat na sila sa mga alipin nila. Mas angat na sila sa mga negosyante sa lugar nila. Yun ang palatandaan. At yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Nang tayo mo ay magbalik loob sa Kanya at patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, binigyan niya tayo ng palatandaan na tayo ay anak niya. Yun ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan ay sa pamamagitan na ikaw ay anak ng Diyos. Sinabi ng John chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat ng sumampalataya ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Ang pinakasingsing natin at pinakasandalias natin at ang pinakadamit natin ay walang iba, si Jesus, na sa ating buhay ang naghahari. Siya ang ating pong palatandaan na tayo po ay anak ng Diyos. Yung sandalyas, yung singsig, yung damit niya na binigay sa Kanya, yun ang palatandaan na hindi siya alipin kung hindi siya ay anak ng kanyang ama. Kung ano siya, nung umalis siya, yun siya pa rin ng pagbalik niya. Nakita po ninyo yung different. Walang nabago, walang nabawasan. Yung mga mayayaman, kapag nagalit sa anak, binabawasan ng negosyo yung kanyang anak. Ibabalik yung pag matagal-tagal na. Pero sa Diyos hindi. Totally, binabalik ng Diyos kung ano yung nawala sa atin. Ano? Kung nawala sa'yo, yung pinansyal at pinagsisiyan mo talaga, Lord, di ko naawain yung anak ko. Di na ako nagtatampo sa kanya. Lord, di na ako nagtatampo sa apo ko. Ipuin ko yung puso niya para padalan ulit ako. May Gcash naman din na ako, Lord eh. Ika-cast out ko na lang. Ano po, mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos, handa niya tayong patawarin. At yun ang ino-offer niya sa ating mga taong makasalanan. Sa lahat ng makasalanan na tao, ino-offer niya, handa niya tayong patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, kung meron kang kasalanang ginagawa, handa kang patawarin ng Diyos at handa niyang limutin ang lahat ng iyong kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, handa kang patawarin ng Diyos. Handang limutin ng Diyos ang iyong kasalanan. Ayan, nasa YouTube tayo. Kapatid, na ikaw manonood nito, handa ka
handa rin limutin ng Diyos ang iyong mga pagkakasala. Ilalagay natin sa YouTube yan. Mapapanood nyo kayo yan, yung gawa. Anong merong puso ang Diyos, mga kapatid sa Panginoon? Ang puso ng Diyos, malaking puso ang Diyos, malaki ang puso ng Diyos para sa pagtanggap. No? Una, ano po yung una, mga kapatid sa Panginoon? Hinanap niya tayo. No? Dumalayo kasi tayo, patulad ng tupa eh. No? Pag naligaw ng isang tupa, mahirap na kung bumalik yan. Ano yung mahina sa tupa? Mata. Mahina sa kanya yung mata. Kaya kapag siya ay nawala, wala na. Ang dami niya nang naamoy. Eh di ba yung mga hayop tumatayin eh? Minsan nga, excuse me lang, minsan nga, pagka sa bundok, kahit yung mga tao, di ba? Dudumiri, di ba? Eh lalo na ng panahon nila. Wala pang, ang tawag sa Bible niya, palikuran. Palikuran ba o ba sa pumunta doon at meron ginawa gano'n. Wala pang mga CR sa Bible. Inodoro, wala pang ganyan, no? Kaya kung saan na lang isa. Ayun, pumunta siya doon sa likod. Kaya ganyan-ganyan na sa mga sa Bible pag binasa, no? Wala doon restroom. Kaya, yung dahil yung pagkabilang gumagana sa tupa, ibig sa mahanap niya yung kanyang pastor, yung crowd ng kanyang ng shepherd, yung napatawag dito, yung kulungan nila, yung pastulan, hindi niya na mahanap yun. Kaya ang gagawin ng tupa, sabi ng Ebanghelyo, kung meron kayong 100 tupa at nawala yung isa, ano ang gagawin nyo? Siyempre, iiwan mo. Pag nadala mo na doon sa pastulan, o doon sa kulungan ng mga tupa, iiwan mo rin kasi safe na sila doon eh. Ngayon, nahanapin ngayon ng pastor yung isa. Kapag nahanap niya na yun, bibit-bitin niya yun. Malamang may sugat na yun. Malamang meron ng kapansanan yun. At ganun tayong lahat. Sugatan tayo. Pero hinanap tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya, yung ating pong naranasan sa Panginoon, napakamanid na lang ng puso natin kapag tuluyan tayong nawala sa Kanya. Dahil yung Kanyang pinaranas sa atin ay tanda ng Kanyang mapagmahal na puso. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabi ng verse 25 and 32, yung ginawa po ng Panginoon sa alibugang anak, hindi niya sinisi yung kanyang anak eh. Kasi ikaw, lumayas ka. Kaya ka naging ganyan. Tignan mo yung tsura mo ngayon. Mukha ka ng alipin. Di ba? Kasi bakit sabi ng alibugang anak, di ba na ako hindi niya tanggapin?